Magandang araw mga kabarangay. Disappointing ang pagkatalo ng Ginebra nung Game 4 kontra sa TNT Tropang 5G. Maraming ginawang adjustments ang TNT nung Game 4. Isa na doon, naglagay sila ng mas malaking player pang matchup kay RJ Abarientos and they put RR Pugoy kay Brownlee tapos minimal help lang. So yung game na yun, ng Game 4, it was disappointing kasi maganda simula ng Ginebra eh. Solid yung defense nila, offense nila ng first half, especially no second quarter, nagkaroon sila ng rhythm. Pero pagdating ng third quarter, talagang lumaylay, and yung adjustment ng TNT defensively, parang all game naghahanap lang ang Ginebra ng solusyon or ng sagot sa adjustment na yon. And defensively, Ginebra, nag-struggle din naman sila, kind of. Pero it was more of their offense not being there and some of the players being having off nights ulit. Like Stephen Holt, diba nakalimutan niya na naman umattempt. Scotty struggled sa foul trouble. Ralph Koo, nahirapang shumot ng open 3-pointers. Maya Gray, inconsistency talaga yung ano niya. Kumbaga, inconsistent talaga si Maya Gray and he'll have his games. Unfortunately, hindi ito yon yung ngayon. Pero I would have loved to see Maya more, especially no fourth quarter. Kasi hindi nag-shoot yung tira ni Ralph ko eh. Better, have Maya Gray siguro din doon. Pero hindi naman ako yung coach, hindi naman ako nagmamarunong. Pero anyway, itong video na to is more of a part 2 sa in-upload ko na video sa Bakits. Yung video na yon looked at how TNT adjusted. Yun na nga, nilagay nila si BGR and si Calvin Aftana kay Arvin. Hindi pala Arvin. Kay RJ. Balikan na Arvin please. Sama mo na rin si Jamie. Malaking bagay kayo sa team. Tama na tampuan. Anyway, nasa nga ba ako ulit? Yung TNT, nilagay nila si BGR at si Calvin Aftana kay RJ Abarientos initially. Kasi ano ba yung laro nga kasi ni RJ? Diba? Yes, naglalaro sila sa triangle offense, pero RJ's points mostly come from pick and roll opportunities. And kapag ang tao ni RJ essentially a big man or a power forward or a forward in general, 6'5 plus player, if you put Japet or Troy Rosario sa screen, pick and roll kayo, 2-man game, kayang-kaya nila i-switch yun with C-Mac, diba? And yun yung pinag-usapan ko sa video na yun. If you guys have time and meron kayong siguro mga 8 minutes sa inyo ngayon, pwede nyo panoorin yun to have a better context. Kasi itong video na to, straight on, pupunta na ako sa adjustments and sa mga bagay na ginawa ng Ginebra. So anyway, itong video na to, yun ang gagawin natin. Pag-uusapan natin yung ginawang or tinry rather na adjustments ng Ginebra sa game na to. Kasi I feel like marami silang sinubukan, marami silang ginawa, pero parang hindi pa nila fully ma-execute kasi of course on the fly eh. Hindi naman lahat ng adjustment on the fly talagang pipitik agad. Kailangan i-marinate muna yan and pag-isipan ulit ng coaching staff, and pagbalik naman sa game 5 malay natin, di ba? Nasa full actuality na yung adjustments nila. Pero I saw some adjustments or some place kung saan pwede silang mag-capitalize on sa Game 5. Especially si RJ. Efficient naman si RJ. Nawala lang kay RJ yung opportunities. 8 out of 14 show. Kumbaga, andun pa rin naman yung RJ. Hindi naman maalat si RJ. Natanggalan lang siya ng possessions and ng opportunities sa game na to. Na ang goal next game, yun yung makuha. So, nag-gather ako ng clips kung paano at yung mga plays na ginawa nila sa Game 4 na feeling ko may potential and pwede nilang balikan sa drawing board at mas i-develop pa or mas gawin pa. First of all, dribble handoffs. Kasi kung sa ball screen, sa pick and roll, magpapakita na nga ako ng clip for context. Pero pinakita ko to sa sa Bakits channel. So kung makikita natin kasi dito, pag nag-set ng pick and roll ang Ginebra, ini-switch lang nila. So ngayon, length ng TNT, andun pa din kay Chris Macolo against RJ Abarientos. So kumbaga, big to big yung nagsiswitch kay RJ Abarientos. Pero if you put him sa dribble handoff, makikita natin dito, sa zoom action with Japet. So ngayon, nag-ahabol si BGR kasi dribble handoff tumatakbo si RJ from one side to the other. So si BGR, hinahabol niya ngayon si RJ. Nagiging siya, pabilisan ngayon siya, which is advantage yun for RJ. Especially laterally dito, handoff. So nag-ahabol si BGR and downhill ngayon si RJ. Now, pag switch dito ni C-Mac, downhill si RJ, si BGR out of the picture kasi nga naghahabol siya and he went over the screen. Bakit ka naman kasi mag-go under the screen, di ba? So, kumbaga, this puts RJ and Japet sa 2-in-1 scenario against C-Mac. An advantage. Diba? Yun naman yung gusto mo. Nag-floater dito si RJ kasi lengthy si C-Mac and si C-Mac
mahaba ang galamay eh. Nakuha niya parehas eh. Na kumbaga natag niya si Japet at the same time kayang-kaya niyang i-bother si RJ. So nag-pull up na lang si RJ for the floater. Dribble handoffs or handoffs in general kasi napapahabol yung initial defender. May kita natin dito off ball si RJ is going to come to Troy Rosario. So naghahabol si Oftana. So si Oftana dahil naghahabol siya kay RJ way up there sa 4-point line na si Calvin Oftana, and yung screen ni Troy Rosario kind of a back pick giving another downhill opportunity for RJ. So yun, di ba? Pag naghahabol yung defender and they try to always go over the screen, laging may downhill opportunity, and dito na papasok yung advantage for RJ and Barangay Ginebra. Another way for Ginebra to attack TNT's adjustment or attack TNT's defense is to set higher ball screens. Makikita natin dito yung screen ng Ginebra nasa tuktok na ng 4-point line. So now, this gives more space for RJ and more, kumbaga, fragile coverage from TNT. Kasi ang taas na ni BGR eh. Nasa 3-point line na si BGR. So kumbaga, you put BGR on an island with a rolling Troy Rosario, Brownlee sa corner. So this gives RJ all the right para umatake dito, either downhill or stop and pop for the 3-pointer. And ayun, nangyari yun dahil ang taas ng screen eh. Kung mababa yung screen dito, pwede na lang i-switch yan ng mas maaga. Pero dahil ang taas ng screen, mag-go over kasi si heading sa screen, which puts him behind RJ. And then si Ganuelas naman, he has to drop. Kasi if mag-show siya dito, okay, libre-libre sa short roll si Troy Rosario over here, which puts si Mac on an island naman. And si Brownlee, di ba? Dalawa kino-cover dito ni si Mac. If ever lang na ganun yung mangyari. So kung ikaw TNT, idadrop mo talaga ng onti yan. Pero, dahil nakadrop ka, dahil mataas yung screen, RJ 3-pointer. Again, dito, yung screen ni Brownlee halos nasa 3-point line na, ay sa 4-point line rather, inislip ni Brownlee. So, ayan, RJ stop and pop for the 3. Again, dahil mataas yung ball screen. Maybe they try this next game, mas matataas na mga ball screen. Gives RJ more space to pull up, and if hindi man, di ba, meron siyang space to drive and kick or to attack or shoot floaters downhill. Isa pang interesting na nakita ko dito, nagtakbo ang Ginebra ng Spain pick and roll or ng stack. Halos parehas lang din naman siya. Makikita natin dito, okay, si RJ Abarrientos magsisimula siya sa off ball. As in, nakatago siya. Pero eventually, he will set a screen sa tao ng isa sa mga roller nila, which is Japet. Nag-set siya kay Galinato ng kind of a brush screen. Pero makikita nyo dito, may moment na nagkaroon ng defensive miscommunication ng TNT and medyo open dito si RJ. Talagang si Stephen Holt lang, mabagal lang talaga yung RAM niya. I think 2 gig RAMs lang yan. Or 2 gigs RAM lang si Stephen Holt and mabagal talaga siya mag-process ng play. So yes, binigay niya kay RJ and Oftana is kind of there. Pero if yung pasa rito, advanced pass, mas maaga. Like, dito pa lang na pasa na ni Holt yan. Saktong-sakto dito. Yan, kung nga dyan pa lang. Chest pass na yan. Kayang-kaya mag-quick shot, quick scope, quick rise up ni RJ Abarrientos dito. To either shoot or give the ball to Japet Aguilar. So ngayon, mapupunta si Galinato sa isang conundrum. Dahil dalawa babantayan niya. Either si Japet or si Troy Rosario sa drop pass. Pero dahil late yung pasa, wala nangyari. Pero, nag-flow naman siya into a pick and roll which forced 2 defenders on RJ Abarrientos. And ayun, nangyari na nga yung sinasabi natin kanina na dalawang Ginebra player against 1 TNT player sa paint na finish ni Japet yung hook shot niya sa ilalim. So yun, good luck sa Barangay Ginebra sa Game 5. I don't know kailan lalabas tong video. Either hapon ng Thursday or umaga ng Friday. Depends sa schedule ko. Pero good luck sa Barangay Ginebra this game. Disappointing shot. Nakakalungkot kasi sayang eh. Another, good start. And then fake comeback. Tapos kakapusin. Pero copy-paste ng Game 2 which makes me confident na makakabawi sila sa susunod. Kasi yun yung ginawa nila ng Game 3.